Dominant Protector. Credit to the author. 2071-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mga kaapo-apuhan. Umiling si Jepoy at bumantong hininga, hindi na ako makatagal. Anong mga ina po? Ang nakatagong bahay na summit na ito ay simula pa lamang kung paano natin paghiwa-hiwalayan ang hidden house. Pagkatapos nilang matikman ang mga benepisyo, malamang na mag-oorganisa sila ng higit pang mga kaganapan sa hinaharap, tulad ng mga pagsubok, duels, taya, at iba pa. Ito ay magiging mas mahirap para sa atin, at maaaring hindi na tayo makaligtas sa henerasyong ito, lalo pa sa susunod na henerasyon. Hindi akalain ni Terence na mag-iisip ng ganoon si Jepoy, ngunit kung talagang katulad ng sinabi niya, kung gayon ang hidden house Han ay talagang malalamon sa hinaharap. Kaya nga, I'm offering this to you, boss. Kung matutulungan mo ang Hidden Han family out of this predicament, then it'll worth it. Kahit wala na tayo nito, ang Hidden Han family will still hold on it. Kahit hindi tayo makaabot, hindi tayo mapababa. Napakalinaw ng pagsusuri ni Jepoy. Sige, dahil nabunyag mo na ang sikreto ng bahay mo, gagawa ako ng exception at tutulungan kita ngayon. Kung hindi masyadong natalo ang Hidden House Han sa summit, malamang na hindi na sila gagawa ng ganito, sabi ni Terence. Siyempre, hindi sila magiging masigasig sa mga bagay na walang benepisyo. Kung hindi sila makakakuha ng anumang mga benepisyo mula sa amin ngayon, hindi na sila mag-oorganisa ng anumang iba pang aktibidad maliban sa normal na summit. Siyempre, kahit na sila ay magdusa ng ilang mga pagkalugi, kasama ang malaking boss na tumayo para sa kanila, ang mga nakatagong bahay ay kailangang timbangin ang kanilang sariling timbang. Pagkatapos ng lahat, Earth Class Late Phase iyan ang isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa pamilya. Hindi mo sila basta-basta na lang mawawala. Hehe. Napangiti si Terence, ang China kumukuha ng mga sangkap ng tableta, dapat mong ihanda ang mga ito. 2 araw bago ang Hidden House Summit, bibisitahin ko ang iyong tagong bahay. Ibigay mo na lang sa akin. Sige, walang problema. Nang sabihin ito ni Jepoy, nag-alinlangan siya sandali. Pero ang lakas ko. Bakit hindi ko makuha ang mga materyales sa hapon? Hindi na kailangan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong lakas. Hindi ka naniniwala sa akin. Mahinang sabi ni Terence. Of course I do. Dahil may plano na si boss, hindi na ako magsasalita pa. Boss, kain na tayo. Tumango si Jepoy at sinabing. Pagkatapos kumain, pinabalik ni Jepoy si Terence sa paaralan at mabilis na nagmadaling bumalik sa Hidden House Han upang makipagkita sa kasalukuyang pinuno ng bahay, si Theodore. Siyempre, bagamat ang pangalan ng matandang master na si Han ay mapang-akit, hindi ito nakapangangilabot sa mga nakatagong maharlikang bahay. Sinabi ni Jepoy kay Lolo ang lahat ng nangyari sa tanghalian. Laking gulat ni Theodore nang marinig niya iyon. Jepoy, matapang ka talaga. Ibinunyag mo talaga ang malaking sikreto ng pamilya. Hindi ka ba natatakot na magkagulo? Na kahit na si Terence ay makakapatay ng Earth Class Late Phase ng madali, ito ay isang piraso ng cake para sirain niya ang Hidden House Han. Kung interesado si boss sa tinatago naming pamilya ng Han, matutokso sana siya nang sabihin ko sa kanya na nakita namin ang sinaunang guho. Pero kahit na ibinigay ko na sa kanya ang kulay na bakal, hindi pa rin siya interesado sa iba pang bagay ng aming nakatagong pamilya ng Han. Ito ay sapat na upang ipakita na ang boss ay hindi isang sakam na tao. Sabi ni Jepoy. Totoo yan, pero masyadong mababaw ang foundation ng Hidden Han family natin. We have to be on guard. Bukod dito, hindi ba masyadong maluho ang pag-aalok ng mga sangkap para sa Chi Gathering Peel? Sabi ni Theodore. Hindi naman. Kung talagang kakampi natin si boss ng buong puso at kaluluwa, at least, ang mga gustong mahawakan ang natatagong pamilya natin ay kailangang isaalang-alang ang kahihinatnan. Sabi ni Jepoy. Pero, iniisip ba talaga nila na tutulungan tayo ni Terence, ang Hidden House Han? Tanong ni Theodore. Lolo, under normal circumstances, I won't.
Pero ngayong kapatid na ako ng boss, wala nang problema. Ang amo ay sikat sa pagprotekta sa kanyang sariling mga tao, sabi ni Jepoy. Isipin ang pagpupulong ng noble house na iyon sa Commonwealth, ang boss ay tumayo para sa kanyang nakababatang kapatid at sinira pa ang common house na si Yu, ano ang magagawa ng hidden house Yu? Hindi pa ba siya nagdusa sa katahimikan? Pagkatapos noon, noong may sakit si Terence, gusto niyang guluhin siya, ngunit namatay din si Leon. Little po, masyado kang observant. Ngunit ang Terence na iyon ay maaaring maging protection, ngunit kung nakikita niya ang iyong intensyon na gamitin siya, ito ay masama. Dahan daw ang tumango si Theodore. Lolo, walang intensyon si Turner po na gamitin ang boss. Ang boss ay may napakahusay na mahiwagang kapangyarihan, sabi ni Jepoy. Gusto ko talagang maging kampanya. Sa ganoong paraan, mas marami akong matututuhan at mapapabuti rin ang aking lakas. Dahil iyon ang kaso, wala na akong sasabihin pa. Ito ay isang pagkakataon para sa amin, ang nakatagong pamilya ng Han, domineering na sabi ni Han Tian. Gayunpaman, kung wala tayong tiwala, mapapahamak din tayo. Kaya, maaari lang tayong tumaya kay Terence. Oo, Lolo. At nangako ako kay Boss Terence na kung ako ang magiging pinuno ng Hidden House Han, susundin ko ang kanyang pamumuno. Sabi ni Jepoy. Nanliit ang mga mata ni Theodore habang nakatingin sa Jepoy. Nakikita niya ang ambisyon sa Jepoy. Gusto talaga ni Jepoy na ipaglaban ang posisyon ng Young Master ng Hidden Han family. Higit pa rito, sinabi niya ito nang walang itinatago. Nagulat ito kay Theodore. Gayunpaman, hindi siya pinagsabihan ni Theodore. Sa halip, sinabi niya, kung talagang pinahihintulutan ng nakatagong bahay na summit na ito na gamitin natin si Terence para manalo ng ilang laban at makaalis sa sitwasyon natin ngayon, ibig sabihin, may kakayahan talaga si Terence. Ang responsibilidad ng pakikipagkaibigan sa kanya ay mapapasa iyo. Oo, Lolo. Paanong hindi maintindihan ni Jepoy ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Theodore? Agad niyang sinabi na may halong tuwa. Maaari ka nang umalis, maghahanda ako at ipapatinggan sa tiyuhin mong si Han Gio ang iba pang mga kaganapan. Kung si Terence ay makakapanalo pa ng ilang laban, ipapaalam ko sa mga maharlikang bahay na nagbabalak laban sa atin kung ano ang ibig sabihin ng paggawa ng lana at pag-uwi ng gupit. Naisip ni Theodore ang karumaldumal na pangalan ni Terence at nakaramdam ng higit na kumpiyansa. Pagkabalik ni Terence sa paaralan, pansamantala niyang ibinalik sa kanyang isip ang usapin ng Hidden House on Summit at nagsimulang mag-isip tungkol sa Chi Gathering Pill. Ang Chi Gathering Elixir ay isang Golden Class 3rd level elixir, tulad ng Ice Heart Jadestone Elixir na gustong gawin ng Sky Class Althea. 2072. Ngunit kung tungkol kay Jenny, maaari lamang siyang gumawa ng Golden Class 2nd level na tableta, at ang tagumpay ay hindi ginagarantiyahan. Ang pangatlong antas ng Golden Class ay halos imposible, narinig niya na tanging ang Sky Class Master, isang Golden Class 4th level refiner, ang maaaring gumawa ng Golden Class 3rd level pill. Upang magkaroon ng 100% na rate ng tagumpay, ang isa ay kailangang maging isang Mystic 1st level refiner. Kung hindi, kahit na ang isang Golden 4th level refiner ay magkakaroon lamang ng bahagyang mas mataas na rate ng tagumpay, hindi 100% na rate ng tagumpay. Kaya ngayon, nahaharap si Terence ng dalawang problema. Ang isa ay upang itaas ang kanyang lakas sa Sky Class, at pagkatapos ay itaas ang lakas ni Jenny sa Earth Class. Noon lang makokontrol ni Jenny ang level 3 refinement fire ayon sa gusto niya. Ngunit malinaw na mas mahirap para sa akin na umaban sa ranggo sa langit, iyon ang dapat na kaso sa ngayon. Ngunit, sa tulong ng Chi Gathering Pill, naramdaman ni Terence na dapat niyang maabot ang Sky Class ng napakabilis. Sa oras na iyon, ang pagtaas ng lakas ni Jenny ay magiging isang piraso ng cake. Gayunpaman, ang Chi Gathering Pill ay isa ring Golden Class 3rd level pill kung hindi niya maabot ang Sky Class, hindi maabot ni Jenny ang Earth Class, at hindi maabot ni Jenny ang Earth Class, kaya hindi siya makakagawa ng pill. Ito ay isang walang katapusang cycle. Kung magtagumpay ang isa sa kanila, natural na magtatagumpay ang iba. Kung ang isa ay nabigo, kung gayon ang iba ay maaaring makalimutan ang tungkol sa tagumpay.
Sumasakit ang ulo ni Terence sa pag-iisip tungkol dito, ito ay isang bagay na abot kaya niya, ngunit napakalayo nito. Ang mga sangkap ng Chi Gathering Pill ay mahalaga sa mga kamay ni Terence, ngunit walang silbi ang mga ito kung hindi ito magagamit. Ngunit kung maghihintay siya hanggang sa makalusot siya sa Sky Class, at pagkatapos ay itaas si Jenny sa Earth Class Late Phase Peak, magagawa niyang gumawa ng Level 3 Elixir. Kahit na gawin niya ang Chi Gathering Elixir, hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa isang Sky Class Master. Bagamat makakatulong ito kay Terence na mapabilis ang kanyang lakas, hindi ito mabilis sa kasalukuyang yugto. Ang puso ni Terence ay pinipigilan pa rin ng 2 taong pangako, natural, wala siyang gaanong oras na sayangin. 2 taon may natitira pang 1 taon, at si Terence ay walang 100% na pagkakataong makapasok sa Sky Class. Kaya, kung paano gamitin ang mga sangkap para sa Chi Gathering Pill ay naging problema para kay Terence. Kinailangan ni Terence ang pill na ito upang madagdagan ang kanyang pagkakataong makalusot sa Sky Class, ngunit ang paggawa ng tabletang ito ay nangangailangan ng lakas ng Sky Class dahil ang pundasyon ang pang-4 na antas na refiner na walang lakas ng Sky Class ay mahihirapang gumawa ng 3 antas ng tableta. Kahit na ang Sky Class Level 4 Refiner ay hindi magagarantiya ng isang Level 3 Elixir na may 100% success rate, ang isang Mystic Class Level 1 Refiner lang tulad ni Zhang Lijiu ang makakagawa nito na may 100% na success rate. Kung hindi, kahit na ang isang Golden Class Level na 7 Alchemist ay magkakaroon ng pagkakataong mabaigo kapag gumagawa ng Golden Class Pill, maliban kung sila ay isang level na mas mataas. Siyempre, walang ganap. Maaaring isang henyo si Jenny, ngunit kahit na siya, kailangan niya maging isang Sky Class. Dahil dito, labis na nadismaya si Terence na sa kanya ang mga sangkap ngunit hindi niya magawa, at ang epekto ay hindi magiging kasing laki kung magagawa niya, at hindi niya ito kailangan ng apurahan. Kung paano pataasin ang kanyang lakas sa susunod na antas ay ang gustong gawin ngayon ni Terence. Bagaman, ang paglusot mula sa Earth Class Early Phase hanggang Earth Class Mid Phase ay itinuturing na mabilis para sa iba pang practitioner, kung hindi ito para sa anumang espesyal na gamot o mana, ang bilis ni Terence ay maituturing na napakabilis. Ngunit alam niya na ang dahilan kung bakit siya nakalusot ng napakabilis mula sa Earth Class Early Phase hanggang Earth Class Early Phase Peak ay nauugnay sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, pati na rin ang kanyang patuloy na pagsasanay araw at gabi, ngunit mayroon pa ring 2 mahalagang bagay. Una, ito ay dahil sa pagsasanay sa militar. Nasa braso niya si Melissa kapag natutulog siya, at isa itong magandang pagkakataon para sa kanya. Ang ilang gabing iyon ay parang 1,000 milya sa isang araw kay Terence, at ito ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa kanyang karaniwang bilis ng pagsasanay. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit ang pabango ni Melissa ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa kanya, ngunit hindi ito mahalaga kung may resulta. Na-miss niya ang ilang gabing iyon. Pero pagkabalik niya, hindi na siya masyadong makalapit kay Melissa, at yakapin siya. Huli na ng taglagas, at malamig ang panahon. Napakaraming damit ang suot ni Melissa, kaya hindi lumabas ang bango. Si Terence ay nakaupo kasama ni Melissa araw-araw, ngunit wala siyang nakuhang anumang benepisyo mula sa pabango. Ngunit hindi kayang hilingin ni Terence kay Melissa na haborin ang lahat ng kanyang damit at pumasok sa klase na nakasuot ng mga damit pangbahay, hindi ba? Hindi lang siya malamig, pero iisipin ng mga tao na may mali kay Melissa kapag nakita nila siya. Ang pangalawang dahilan ay noong nilabanan niya ang Man in Black, kailangan niyang lumampas sa kanyang limitasyon ng maraming beses sa panahon ng pagnanakaw kina Zyrene at Cheng Yi. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari para kay Terence sa kanyang landas ng pag-level up. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagkakataon ay mahirap makuha. Kapag nakikipaglaban sa mga dalubhasa sa mababang antas, natural na walang limitasyon, at kapag nakikipaglaban sa mga eksperto sa mataas na antas, hindi sila maaaring maging masyadong mataas. Iyon ay magiging ganap na isang panig, kaya paano sila posibleng makalusot? Naisip ni Terence na ang unang paraan ay mas maaasahan, ngunit paano niya kakausapin si Melissa? Hindi alam ni Terence ang sasabihin habang nakatingin kay Melissa, tahimik na nagbabasa ng kanyang libro. Nagsimula siyang mawala sa pag-iisip. Nagbabasa ng libro si Melissa, ngunit walang paraan na hindi niya mapapansin ang paraan ng pagtingin ni Terence sa kanya.
Noong una, akala niya ay nakatingin lang si Terence sa kanya, at hindi ito gaanong pinapansin, ngunit hindi na siya iniiwan ng mga mata ni Terence pagkatapos noon, na nagparamdam sa kanya na hindi siya komportable at napahiya. Terence, may kailangan ka. Masyadong nahiya si Melissa na tanungin siya kung ano ang tinitingnan niya. Kaya, binago niya ang paraan ng pagtatanong. Bumalik si Terence sa kanyang katinoan at nakaramdam ng hiya, may iniisip ako, kaya na-distract ako. Pero may itatanong ako sa iyo. Ano? Ano ang problema? Narinig ni Melissa ang paliwanag ni Terence at sinabing na-distract siya, ngunit medyo nahihiya pa rin siya. Hindi siya mapakali matapos ang pagkakatitig ng isang lalaki sa loob ng mahabang panahon. Lalo na yung tipong nagustuhan niya. Ang bango sa katawan mo. Naramdaman ni Terence na medyo masyado itong pribado ng isang babae, ngunit ito ay isang bagay na mahalaga sa kanyang pagsasanay. Kailangan niyang magtanong. Namula si Melissa. Hindi ito binanggit ni Terence sa panahon ng pagsasanay, at nagulat siya na sinabi niya iyon. Ikaw. Naamoy mo. 2073. Naamoy ko na ito. Sabi ni Terence, napakalapit namin noong pagsasanay sa militar, paanong hindi namin ito maamoy? Ako. Sa totoo lang. Si Melissa ay medyo incoherent, ngunit bumulong pa rin siya sa huli, noong bata pa ako, ang aking katawan ay napakahina at may sakit. Sinabi ng doktor sa ospital na hindi ako mabubuhay ng higit sa 5 taong gulang. Sa oras na iyon, ang aking mga magulang ay pumunta kung saan-saan upang magpagamot para sa akin, ngunit walang resulta. Noong ako ay 2 taong gulang, minsan akong dinala ng aking mga magulang sa bundok upang bumili ng mga halamang gamot. Ang aking ama ay nasa negosyong panggamot. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nakilala namin ang isang matandang lalaki na naglalakbay sa buong mundo. Nakita ng matandang ito ang aking kalagayan at binigyan ako ng isang bagay na sinasabing espiritual na gamot ng langit at lupa. Para daw maging good karma yun at kung pinagtagpo kami ng tadhana, magkikita ulit kami in the future. Simula noon, gumanda na ang katawan ko. Naglabas din ng matamis na bango ang aking katawan. Ayon sa aking mga magulang, ito ay ang amoy ng mga espiritong damo. Siyempre, ang lahat ng ito ay sinabi sa akin ng aking mga magulang. Masyado pa akong bata noon at wala akong alaala. Hindi alam ni Melissa kung bakit siya masyadong nakikipag-usap kay Terence. Hindi siya ang tipo ng tao na mahilig makipag-usap, ngunit sinabi niya sa kanya ang ilang bagay tungkol sa kanyang sarili, tulad ng oras na iyon sa eroplano. Parang siya ang dapat gumawa nito. Good karma. Heaven and Earth Spirit Herbs. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Melissa, ngunit sigurado siyang hindi normal na tao ang matanda. Ang isang master na ganyan ay hindi mahuhusgahan ng common sense. Oo, narinig ko na mula ngayon, dala ko na ang pabango na ito. Sabi ni Melissa. Mabango ito. At parang ang amoy na ito ay mapapabilis ang aking pagsasanay, sabi ni Terence. Ganun ba? Lalong namula ang mukha ni Melissa habang nakayuko, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ni Terence. Si Terence ay talagang napahiya, hindi niya sasabihin ito kung hindi niya talaga kailangan ng amoy na ito para sanayin. It was a girl's privacy, after all, and it wouldn't appropriate to talk about it kung hindi naman talaga sila close. At kaya hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin ng ibinaba ni Melissa ang kanyang ulo. Nakaramdam lang siya ng awkward nang pumasok si Boss Bale sa silid-aralan. Nagsisimula na ang klase sa hapon. Ang hitsura ni Boss Bale ay nakatulong kina Terence at Melissa na makawala sa kanilang suliranin, at sabay-sabay na binuksan ng dalawa ang kanilang mga libro, naghahanda para sa klase. Ngunit ilang sandali pagkatapos ng klase, nagsimulang gumalaw si Melissa. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga butones sa kanyang coat, hinubad ang kanyang coat, tinupi ito, at inilagay sa pinakaloob na upuan. Hindi lang iyon, tinanggal niya ang tuktok na butones ng kanyang kamiseta. Sa katunayan, labis na nahihirapan si Melissa sa kanyang puso. Narinig niyang sinabi ni Terence na ang kanyang pabango ay makakatulong sa kanya sa kanyang pagsasanay, at sa ilang kadahilanan, nagkaroon siya ng matinding pagnanais na tulungan siya, ngunit nahihiya siyang gawin ito, kaya nag-aalangan siya hanggang ngayon.
Ang mga aksyon ni Melissa ay nagulat kay Terence. Siya ay nakasuot ng maraming damit, ngunit mayroong isang mahinang amoy. Tumingin si Terence kay Melissa, masyadong nasa sabik na magsalita, ngunit mas namula si Melissa nang maramdaman niya ang titig ni Terence. Ako. Medyo naiinitin ako. Ang silid-aralan ay uminit na, at sobra ang suot ko. Ha! Salamat! Alam ni Terence na gumagawa lang ng dahilan si Melissa. Nag-init ang kwarto, ngunit hindi ito masyadong mainit kapag naka-jacket. Ang ilang mga tao ay naghubad ng kanilang mga jacket, ngunit si Melissa ay hindi nagsagawa nito sa nakalipas na mga araw, kaya hindi niya sinasabi kung bakit niya ito ginagawa. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Ito ay katawa-tawa. Bilasan mo at makinig sa klase. Ibinaon ni Melissa ang kanyang ulo sa kanyang textbook, hindi tumitingin kay Terence. Napabuntong hininga si Terence sa kanyang sarili habang tinitingnan ang nahihiyang mukha ni Melissa. Alam niyang papalapit ng papalapit ang kanilang relasyon, at habang wala pang namamagitan sa kanila, ilang sandali na lang ay nagkakaroon na sila ng damdamin para sa isa't isa. Kahit ngayon, ang impresyon ni Terence kay Melissa ay mas maganda kaysa noong una silang nagkita, ngunit ang lahat ng ito ay tila nagbago nang hindi niya nalalaman. Hindi ito sinayang ni Terence minsan sa buhay. Nagsimula niyang i-channel ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery habang nakikinig sa lecture ni Boss Bale. Siya ay nasa silid-aralan, pagkatapos ng lahat, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga kaaway. Sa tulong ng pabango ng katawan ni Melissa, ang bilis ng pagsasanay ni Terence ay tumataas. Ang aura ay hindi kasing lakas noong panahon ng pagsasanay, ngunit ito ay 2 beses pa rin na mas mabilis kaysa kung siya ay nagsanay ng mag-isa. Si Terence ay nasiyahan sa bilis na ito. Tutal, nasa isang silid-aralan sila, at hindi niya kayang hilingin kay Melissa na haborin ang lahat ng kanyang damit, hindi ba? Or rather, hindi niya kayang yakapin na lang si Melissa, di ba? Natural, hindi sasayangin ni Terence ang pagkakataong tulad nito. Ginagamit niya ang bawat segundo at minuto para magsanay. Hindi alam ni Terence kung bakit, ngunit ito ay isang magandang bagay pa rin. Hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano pa at nakatutok sa kanyang pagsasanay. Si Melissa mismo ay hindi alam kung bakit niya hinubad ang kanyang coat, at hindi niya alam kung bakit niya tinanggal ang butones sa itaas ng kanyang shirt. Sinasadya ba niya ito para maamoy siya ni Terence? Ibinilang ba ito bilang pang-aakit kay Terence? Pakiramdam ni Melissa ay parang napakawalandiya niya, ngunit ang pagsilip sa seryosong mukha ni Terence ay nakapagtataka sa kanya kung nag-o-overthink siya sa mga bagay-bagay. Napakalaki ng naitulong ni Terence sa kanya, at wala siyang anumang maibabalik sa pabor. Mahirap para sa kanya na makakuha ng body fragrance na makakatulong kay Terence sa kanyang cultivation, kaya hinayaan niya itong masipsip. Sa pag-iisip na iyon, inilapit ni Melissa ang kanyang katawan kay Terence, ang kwelyo nito ay palapit sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang puso ni Melissa ay nasa gulo ngayon. Hindi siya nakikinig sa isang salita na sinasabi ni Boss Bale sa podium, at ang kanyang isip ay napuno ng hiya at kaba. Patuloy niyang inaalo ang sarili. Tinutulungan ko lang si Terence sa kanyang pagsasanay, para bayaran siya, wala nang iba pa. Lumipas ang buong hapon na tulala, at walang narinig si Melissa. Si Terence, sa kabilang banda, ay malaki ang nakuha. Gayunpaman, ayaw ni Terence na lumabas sa kanyang training mode ng ganoon kadali. Umupo siya roon at nagsanay kahit nakalabas na ang lahat sa silid-aralan. 2074. Si Terence ay hindi umalis, at si Melissa ay hindi rin nang ahas na umalis. Alam niya kung ano ang ginagawa ni Terence, at natatakot siya na kapag gumalaw siya, mawawala ang pabango ni Terence, at mapupunta siya sa chi deviation. Kaya pinanatili niya ang kanyang posisyon, hindi nang ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Hindi umalis si Terence, at gayon din si Jenny. Nakipagkasundo na ang dalawa na sabay silang pupunta at pauwi sa paaralan kung wala nang ibang gagawin, kaya napatingin siya kina Terence at Melissa sa kanyang harapan ng may kakaibang tingin, hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, hindi nagtanong si Jenny ng anuman. Sa halip, kinuha niya ang kanyang tablet at nagpatuloy sa pagkalkula ng isang bagay dito. Si Terence ay nagsasanay, ngunit alam niya kung ano ang nangyayari sa labas.
Ang kanyang spirit sense ay konektado sa outside world, o hindi siya makakarinig sa klase habang nagsasanay. Alam niyang nakaalis na ang lahat ng tao sa classroom, pero ayaw niyang palampasin ang kilig sa practitioning. Umalis si Terence sa kanyang pagsasanay at tumingin kay Melissa nang humihingi ng tawad. May gusto siyang sabihin, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Salamat. Ikaw. Tapos ka na sa iyong cultivation. Hindi alam ni Melissa ang tungkol sa relasyon ni Jenny at Terence, kaya hininaan niya ang kanyang boses nang magtanong siya. Napakatahimik ng silid-aralan ngayon, hindi tulad noong hapon, kaya kailangan niyang maging mas maingat sa pagsasalita. Salamat sa iyong pagsusumikap. Sabi ni Terence sabay tango. Wala lang. Umiling si Melissa at ngumiti, pagkatapos. Aalis na ako. Sabay na tayo. Ngunit sa ngayon, dapat mong isuot ang iyong Amerikana malamig sa labas. Sabi ni Terence. Napahiya si Melissa nang iangat ni Terence ang kanyang coat. Si Jenny naman ay nagtataka na nakatingin sa kanilang dalawa, hindi alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Terence bro, ano ang pinag-uusapan niyo ni Melissa? Anong cultivation? Nag-cultivate ka ba dati? Tanong ni Jenny. Tama, ngayon lang ako naglilinang. Walang itinago sa kanya si Terence. Pero bakit ka nagpapasalamat sa kanya? Tumango si Jenny, ngunit nakita niyang kakaiba na pinasalamatan ni Terence si Melissa. Actually, medyo espesyal si Melissa. Kapag nasa tabi ko siya, matutulungan niya ako sa cultivation ko. Pribasya iyon ni Melissa, kaya hindi na nagpaliwanag si Terence. Siyempre, hindi nagbabantay si Terence laban kay Jenny, alam niya ang ilan sa kanyang mga lihim, kung tutuusin. Kung ikukumpara, hindi malaking bagay na magsanay kasama si Melissa. Espesyal. Tulong sa paglilinang. Pinag-aralan ni Hanjing ang Melissa mula ulo hanggang paa, na gustong makita kung ano ang espesyal sa kanya. Napahiya si Melissa at hindi alam kung ano ang gagawin nang tumingin si Jenny sa kanya ng ganoon. Jenny, huwag kang tumingin kay Melissa ng ganyan. May tutulungan kang dagdagan ang iyong lakas. Hindi mo ako kailangan. Sabi ni Terence. Hindi na na-curious si Jenny matapos marinig ang paliwanag ni Terence. Tumango siya at hindi umimik. Si Melissa, sa kabilang banda, ay curious, mukhang hindi itinatago ni Terence ang mga bagay na ito kay Jenny. Gaano kalapit silang dalawa? Bagamat nalilito si Melissa, hindi siya ang tipong curious, at naghiwalay sila pagkatapos umalis sa biology building. Terence bro, parang close kayo ni Melissa. Tanong ni Jenny habang naglalakad. Hehe, matagal na kaming magkakilala, kaya medyo maganda ang relasyon namin. Tumango si Terence. Mag-asawa ba kayong dalawa? Tanong ni Jenny. Hindi, mas mabuti lang, sabi ni Terence. Mabuti naman. Mukhang may chance pa si Jenny. Masayang tumango si Jenny. Ano ang ibig mong sabihin na may pagkakataon pa? Napakurap si Terence sa biglaang pag-iisip ni Jenny. Wala lang, umiling si Jenny. Tama, Terence bro, maaari na ngayong bumuo ng 5 elemento ng apoy si Jenny, ngunit hindi ganoon kakinis ang conversion sa pagitan nila. Marahil ay may mga komplikasyon pa rin sa conversion, at sinisikap ni Jenny na pasimplehin ito. Sabi ni Jenny habang winuwagayway ang tablet sa kanyang kamay. Ito ay matagumpay na na-condensed. Nanlaki ang mga mata ni Terence. Hindi niya akalain na ganito kalakas si Jenny. Hindi nga siya nagtagumpay kaninang umaga, di ba? Kung hindi, sinabi niya sa kanya sa umaga. Tila matagumpay lang niyang na-condensed ito sa isang araw. Gayunpaman, nasanay na si Terence na makita ang talento ni Jenny. Halos manhid na siya dito ngayon. Kinailangan niyang aminin na si Jenny ay marahil ang unang tagapagdalisay na nagmungkahi ng siyentipikong alchemy. Siyempre, hindi sapat ang siyentipikong alchemy lamang, ang isa ay kailangang magkaroon ng isang tiyak na dami ng talento. Para naman kay Jenny, malamang na siya ay isang henyo na may parehong talino at talino. Siyempre,
Kung ikukumpara, ang kanyang talento ay maaaring mas masahol pa. Pagkatapos ng lahat, sinabi rin ni Jenny na ang kanyang kakayahang kontrolin ang apoy ng tableta ay bahagyang mas malala. Gayunpaman, maaari siyang gumamit ng mga formula para makabawi dito. Gayunpaman, ito ay sapat na. Oo, ngunit hindi ito maaaring ma-convert sa kalooban. May ilang mga hadlang pa rin, kaya kailangang patuloy na magtrabaho si Jenny at patuloy na pasimplihin at i-optimize ang paraan ng conversion mental cultivation. Tumango si Jenny. Sige, magtrabaho ka. Tulala na tumango si Terence. Maaari mong subukang gumawa ng elixir ng Earth class gamit ang dalawang kalderong iyon. Ang mga gamit ni Pancho ay hindi maaaring basura. Dapat ay magandang bagay ito. Tumango si Jenny. Sina Cheryl, Yasi, at Chito ay naghihintay na sa kanila sa parking lot. Medyo nahuli si Terence dahil naantala siya sa kanyang pagsasanay. Shield bro, bakit ang bagal mo ngayon? Naantala ba ng teacher mo ang klase? Tanong ni Yasi. Hindi, naglilinang ako noon at natagalan. Pumasok ka, medyo malamig. Babalik tayo ngayon, sabi ni Terence. Pagka-uwi, walang sinabi si Terence sa buong gabi, ngunit mabilis na nagmaneho si Pancho papunta sa hidden house mo pagkatapos ng klase. Ang hidden house wala ka sa lungsod ng Stonegate, ngunit nasa isang maliit na bayan sa pagitan ng Stonegate at Starfield. Ito ang dahilan kung bakit ikaw Pancho ay kumuha ng pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo sa Starfield. Siya ay nag-aaral sa isang mataas na paaralan sa Starfield. Coiling Tiger, it's not the weekend today. Bakit ka bumalik? Di ba kaninang umaga ka lang umalis ng clan? Medyo nalilito ka Sebastian sa tamang pagbabalik ni Pancho. May maganda ka bang nakuha kay Terence? 2075. Magandang bagay. Ang kanang plato ay nagngangalit ang tigre sa pagbanggit ng pangalan ni Terence. Tito, niloko ako ng Terence na iyon. King Hell, pinaglalaroan ako ng lalaking Terence na ito, pinatayo ako sa isang stall sa kalye. Trick you. Anong nangyayari? Bahagyang dumilim ang mukha ni Sebastian. Kumunot ang noo niya at sinabing, Coiling Tiger, hindi ka na bata. Kahit na natalo ka, kailangan mong maging cool. Huwag magmura sa tuwing babuka mo ang iyong bibig. Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Oo, Tito. Tumango si Pancho at sinabi sa kanyang tiyuhin ang nangyari ngayon. Ang kanang kamay na si Pancho ay hindi naglakas loob na magtago o magpalaki dahil alam niyang bagaman ang mga lalaking may kulay dilaw at kulay ube na buhok ay kapwa niya nasasakupan, wala silang itatago sa harap ng kanyang tiyuhin. Kung magsasalita man siya ng kalokohan, malamang na magagalit pa ang tiyuhin niya kapag nalaman niya ang totoo. So sinasabi mo na naging pabaya ka. Ilang beses na pinaalalahanan ka ni Terence na ang tagong bahay namin ay mayroon ka ring mga gamit, at isang scam ang pakikipagkalakalan sa iyo. Gusto mo ba talagang mag-trade? Tanong ni Sebastian. Tito, totoo yan? Pero alam mo rin na tusong bata si Terence. Sa sitwasyong iyon, iisipin ng sino man na sinabi niya iyon dahil ayaw niyang ipagpalit. Malamang sinabi niya iyon para madagdagan ang halaga ng impormasyong mayroon siya. Sino ang nakakaalam na totoo iyon? Mapait na sabi ni Pancho, hindi mo ako lubos na masisisi dito. Hindi kita masisisi dito. Ikinaway ni Sebastian ang kanyang kamay at sinabing, ngunit, tulad ng sinasabi, pagkahulog sa hukay, isang pakinabang sa iyong talino kailangan nating maging mas maingat sa Terence na iyon sa hinaharap. Mahal ang first grade at second grade medicinal cauldrons, pero kayang-kaya ng pamilya ko na tinatago mong mawala ang mga ito. Kalimutan na natin ito. Oo. Tama ang sinabi ni Pancho, ngunit hindi niya naisip iyon sa kanyang puso. Hayaan mo na lang. Sa sobrang lakas ng ugali ni Sebastian, paano niya ito pakakawalan kung isa pa ang nanloko sa tinatago nilang pamilya mo? Pero sa harap ni Terence, hindi naman niya basta-basta mapapabayaan, di ba? Hindi lamang ang 13 sa mga tama ang namatay, ngunit maging ang Earth class late phase master ng Hidden House na si Hale ay pinatay ni Terence.
Kailangan nilang magpadala ng Sky-class Master para labanan si Terence. Ngunit ang galit sa Sky Elixir Sect para kay Terence ay hindi katumbas ng halaga, hindi man lang sila nang ahas na magpadala ng Sky-class Master sa Common World para balansehin, kaya anong karapatan ng Hidden House na gawin mo iyon? Tama, ang Hidden House Summit ay paparating na, at nakalusot ka na sa Mystic Early Phase, dapat kang 100% confident sa paggawa ng first class pills, tama ba? Iniba ni Sebastian ang topic at tinanong ka ni Pancho. Ito ay dapat na maayos. Oo. Tumango si Pancho at sinabing, gayunpaman, pagkatapos kong uminom ng 2 spirit gathering pill at pagbutihin ang aking lakas, dapat akong maging mas kumpiyansa. Sa oras na iyon, sa Hidden House Summit, magkakaroon ng kompetisyon ng alchemy. Sa oras na iyon, bahay maaari kang magpadala sa iyo bilang isang kinatawan dahil ikaw lang ang angkop. Sabi ni Sebastian, pagdating ng panahon, basta't kaya mong magpino ng first grade na tableta, ito ang magiging tagumpay mo. Tutal, ang ibang mga tagungbahay ay walang mga alchemist na kalahok. Ang mga alchemist na iyon ay nasa edad na 25. Lumagpas na sila sa mga patakaran ng kompetisyon. Okay. Oo. Mabilis na tumango si Pancho. Huwag kang mag-alala, Tito. Kung ganoon, tiyak na magiging akin ang tagumpay. Sige, dahil iyon ang kaso, maaari kang bumalik. Natalo ako sa pagkakataong ito, sabi ni Sebastian. Sa susunod, manood ng mabuti bago ka kumilos, para hindi ka magkamali. Oo, kuya. Nakahinga ng maluwag ang kanang Pancho at tumalikod para umalis. Wala ka talagang mood si Sebastian para pagsabihan ng tama si Pancho sa sandaling ito. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa nakatagong Noble House Summit. Ang nakatagong bahay na summit na ito, sa madaling salita, ay pinagsamang pagsisikap ng ilang nakatagong bahay upang linlangan ang Hidden House Han. Ang lahat ng mga kaganapan ay itinakda para sa bawat nakatagong bahay, at ang bawat nakatagong bahay ay may lahi na kung saan sila mahusay, tulad ng karera ng bahay ni Hale at pagpino ng tableta ng bahay ni Hale. Sa ganitong paraan, ang bawat nakatagong bahay ay makakakuha ng kayamanan mula sa Hidden House Han. Ito rin ang naging dahilan kung bakit walang puso kang si Sebastian na pagsabihan ka Pancho. Ang isa pang dahilan ay kahit na pinagsabihan kanya Pancho, ano ang silbi? Ikaw Sebastian ay wala ring magagawa kay Terence. Kailangan nilang magpadala ng Sky-class para maalis ang isang tinak na tulad ni Terence, ngunit sino ang maglalakas loob na magpadala ng Sky-class nang walang pahintulot ng sinaunang sekta? Ilang buwan na ang nakakaraan mula noong pasukan ng pagsusulit sa kolehiyo, ngunit hindi pa rin nagre-report si Leandro sa paaralan. Hindi naman sa ayaw niyang pumunta, pero hindi pa siya nakakaisip ng paraan para harapin sina Terence at Cheryl. Kinamumuhian ni Leandro si Terence hanggang sa buto, ngunit ano ang punto? Palakas ng palakas si Terence, hanggang sa punto na kahit si Natoy ay hindi nakalaban niya, wala ng lakas ng loob o lakas si Leandro na gumawa ng anuman kay Terence, kahit na gusto niya. Hindi man lang makapasok si Leandro sa isang third-rate na universidad sa kanyang mga marka, at hindi rin magagawa ni Stanley. Gayunpaman, mayaman si Fabian. Nagbayad siya ng mataas na sponsorship fee sa Leandro at Stanley, at ang dalawa ay naging self-funded na mga estudyante ng magkasanib na School of East Ocean Industry University. Ang tinatawag na Joint College ay isang pribadong universidad na pinagsama-samang pinamamahalaan ng mga negosyo at universidad. Bagaman ang lokasyon ng pagtuturo ay kapareho ng isang regular na universidad, ang sertipiko ng pagtatapos pagkatapos ng graduation ay iba. Ang inilabas na sertipiko ng pagtatapos ay nasa pangalan ng pinagsamang kolehiyo. Siyempre, para sa isang tulad ni Leandro na walang pakialam sa graduation certificate, hindi mahalaga ang mga nakasulat dito. Ang mga kinakailangan ng paaralan para sa mga self-funded na mag-aaral ng joint colleges ay medyo mababa. Hindi mahalaga kung ang mga taong ito ay lumahok sa pagsasanay sa militar o pumasok sa klase. Sa bagay, karamihan sa mga estudyante ay may diploma lang. Pagkatapos ng graduation, pupunta sila sa negosyo ng pamilya para pumalit.
Si Leandro at Stanley ay hindi nagsumbong sa paaralan, hindi dahil sila ay tamad, ngunit dahil sa ayaw nila. Hindi niya gustong iyuko ang kanyang ulo ng ganito, at kaya bago magulat, dinala niya si Stanley sa lugar ni Natoy, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Sa pagkakataong ito, walang sagabal ang pagkikita ng dalawa kay Natoy. Sa sandaling ito, ang buong presensya ni Natoy ay nagbago, hindi na siya walang kabuluhan at mayabang gaya ng dati, napalitan ng isang pakiramdam ng tiwala sa sarili at kalmado. Gayunpaman, nandoon pa rin ang pagmamalaki sa kanyang mga buto. Brother Leandro. Ngunit anuman ang mangyari, hindi nagbago ang katapatan ni Natoy sa Leandro. Si Leandro ay isang normal na tao, ngunit si Natoy ay hindi nagpahangin sa kanyang harapan para siyang laki. Pao, hindi na kailangang maging magalang practitioner ka na, at tinatawag mo pa rin akong boss mo. Hindi madali iyon, ngunit hindi mo kailangang maging magalang. Naparito si Leandro upang humingi ng tulong kay Natoy, kaya't hindi siya nang ahas na maging masyadong mayabang. 2076. At saka, naging mas matalino at mas reserved siya pagkatapos matalo ng maraming beses. Alam niyang hindi kapantay ng lakas ni Natoy, kaya ayaw niyang magpahangin at masamain ang pakiramdam ni Natoy. Hindi na niya mapapanatili ang kanyang boss-follower relationship. Leandro bro, alam mo kung anong klaseng tao ako. Ganito ang sinasabi mo sa akin, halatang takot ka sa akin, at hindi mo na ako nakikita bilang iyong nakababatang kapatid. Leandro bro, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya, at ang tanging dahilan kung bakit ako nakapunta dito ay dahil sa rekomendasyon ni Henry bro. Lahat ito ay dahil sa iyo. Ako, si Natoy, dati mong tagasunod, at ako pa rin ang tagasunod mo ngayon. Isa lang ang kaaway ko sa buhay ko, Terence. Ikaw ang boss, Leandro, at mayroon kang sekta, ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Ang mga salita ni Natoy ay puno ng pagsinta, nang walang anumang pagkukunwari o pagkukunwari. Leandro ay labis na naantig. Mabuti, Natoy, ikaw ang aking mabuting kapatid. Leandro bro, narito ako para magsanay sa isang dahilan lang, at iyon ay upang labanan si Terence. Dahil hindi lang siya ang kaaway ni Leandro bro, kaaway ko rin siya, kaya hindi mo na kailangang gawin ito, Leandro bro. Kaya lang, hindi ko pa natatapos ang ikalawang yugto, at hindi pa ako makakaalis sa bundok. Ngunit pagdating ng panahon, tiyak na gagawin ko ang aking galaw at lampoy ng Terence na iyon, dalhin siya kay Leandro bro para patayin mo siya. Sige. So, ano na ang strength level mo ngayon, Natoy? Tuwang-tuwang sabi ni Leandro. I'm Earth Class Mid-Phase ngayon. Ang mga mata ni Natoy ay napuno ng hindi pagnanais. Ayon sa natanggap kong balita, maaari pang ang patayin ni Terence ang isang Earth Class late phase ng madali. Kumbaga, kung hindi pa ako nakaabot sa peak ng second stage, hindi ako ang kakampi niya. Ano? Ganun kalakas si Terence. Kaya niyang pumatay ng Earth Class late phase. Nagulat si Leandro, hindi ba sabi nila na si Terence ay isa lamang Mystic late phase peak? Kailan siya nakapasok sa Earth Class? Hindi ako sigurado tungkol dyan. Umiling si Natoy, limitado ang aking mga pinagkukunan pagkatapos ng lahat, ang aming pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay hindi maaaring panatilihin ang kanilang mga mata kay Terence sa lahat ng oras. Ang swerte talaga ng lalaking ito. Paano siya naging mabilis? Sabi ni Leandro, nawalan ng pag-asa sa pag-iisip ng pag-unlad ni Terence. Parang naiwan tayo sa kanya noon pa man. Mabuti naman kapag tapos na ako sa ikalawang antas, kahit na si Terence ay isang Earth Class late phase peak basta hindi siya Sky Class, matatalo ko siya. Sabi ni Natoy na puno ng kumpiyansa. Ano ang kasabihan? Ang pagtaba muna ay hindi kinukonsidera na tumaba, mamaya pa ako hahabol. Oh! Natoy, may hidden cards ka ba? Tuwang-tuwa na sabi ni Leandro. Isang trump card. Siyempre meron ako. Ngumisi si Natoy, pero Leandro bro, patawarin mo ako sa pag-aalinlangan ko sa iyo. Pinaghihigpitan ako ng sekta, at wala akong masabi bago ko napag-aralan ang kasanayan. Haha, ayos lang. Kahit sabihin mo sa akin, hindi ko talaga maintindihan.
Basta matalo ko yung Terence na yan, ayos lang. Wala akong pakialam sa kahit ano pa, sabi ni Leandro. Napakaganda na naiintindihan ni Leandro bro. Tumango si Natoy, Leandro bro, tiisin mo muna yung Terence na yan. Ako na ang bahala sa kanya sa hinaharap. Hayaan mo siyang maging masaya kahit sandali. Hoy, Natoy, hindi mo alam ito, ngunit narito si Leandro bro upang humingi ng pabor sa iyo. Napabuntong hininga si Leandro, bagamat nagtitiis na ako, hindi na kami muling nakapasok sa iisang unibersidad. Nabalitaan ko na nasa parehong unibersidad siya, at hindi ako naglakas loob na dalhin si Stanley doon kung sakaling ay bully tayo ni Terence. Oh, nasa parehong unibersidad kayo ni Terence. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay magkakaroon ng salungatan. Sabi ni Natoy, nagulat. Oo, kaya ako nandito gusto kitang kausapin, Natoy, tingnan mo kung may ideya ka kung paano ako ililigtas sa pambubuli ng Terence na iyon. Tutal, boss mo ako, at isa ka ng pangunahing disipulo ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Kapag nabuli ako, mawawalan ka rin ng mukha, hindi ba? Sabi ni Leandro. Totoo yan. Tumango si Natoy, paano ito, kakausapin ko si Master mamaya at tingnan kung maaari kanyang tanggapin bilang isang panlabas na disipulo, at bigyan ka ng isang kayamanan. Hindi natin kailangang mangapi ng iba, ngunit kailangan nating magkaroon ng kakayahang protektahan ang ating sarili. Pau, napakabait mo kay boss. Hindi akalain ni Leandro na magiging ganito kadaling kausap si Natoy, humihingi ng kayamanan sa kanyang amo. Gusto niyang gamitin ang relasyon niya kay Natoy para makakuha siya ng outer disciple position o ang contact person para sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Hindi ito sapat para sugpuin si Terence, ngunit sapat na para sa kanya na magpakitang gila sa paaralan kapag wala si Terence. Hanggat hindi siya nasangkot sa anumang direktang salungatan kay Terence, ang kanyang buhay unibersidad ay napakasaya. Kung kailangan niyang pigilan ang kanyang emosyon sa loob ng 4 na taon, mas masahol pa ito kaysa patayin siya. Sapat na ang paghihirap niya sa mga huling taon ng kanyang 3 taon. Gusto niyang makapasok sa unibersidad kasama ang isang big boss o isang malaking bully, ngunit kailangan niyang harapin muli si Terence. Gayunpaman, sa lahat ng mga paaralan sa lungsod ng Eastern Sea, tanging ang Eastern Sea City Industry University ang mayroong joint school na tumatanggap ng mga mag-aaral na pinondohan ng sarili. Ang ibang mga paaralan ay walang ganitong sistema, kaya walang pagpipilian ng Leandro. At saka, nabayaran na niya ang pera, kaya mahihirapan siyang pumasok sa ibang paaralan. Kahit na may kapangyarihan si Fabian sa Starfield, hindi mahalaga sa Stonegate, makapasok lang siya sa paaralang ito sa pamamagitan ng pagbabayad mula sa sarili niyang bulsa. Hindi siya makakapag-transfer ng ibang school. Leandro bro, matagal na kitang kasama, paanong hindi ko malalaman ang iniisip mo? Tumawa si Natoy, ang kayamanang ito ay isang bagay na ipinangako sa akin ng aking Panginoon, ngunit hindi ko na ito kakailanganin kung makabisado ko ang 2nd yugto, kaya't ibibigay niya ito sa iyo. Ang kayamanang ito ay isang panloob na damit na Golden Cicada, at maaari nitong labanan ang anumang pag-atake na mas mababa sa ranggo ng langit. Sa madaling salita, walang sino man sa ilalim ng langit class ang makakasakit sa iyo. Ah! Talaga! Ganyan kagaling. Dilat na dilat ang mga mata ni Leandro habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Natoy. Hehe, natural. Kahit na si Terence, wala kang magagawa sa kanya, pero wala rin siyang magagawa sa iyo. Tumango si Natoy. 2077. Nilinaw na ni Natoy, alam niya kung ano ang Leandro. Ang layunin ni Leandro dito ay gamitin ang lakas ni Natoy para maging mas matagumpay ang kanyang buhay sa unibersidad. Dahil gusto ni Leandro na maging big boss ng paaralan, walang dahilan si Natoy na hindi tuparin ang kanyang hiling. Mula rito, malinaw na sinseridad ang pakikitungo ni Natoy kay Leandro, ngunit hindi siya ang uri ng tao na makakalimot sa kanyang pinagmulan. Kailangang malaman ng isa na ang mga kasuotang panloob na Golden Cicada ay isa sa mga kayamanan ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta.
Nangako ang master na ibibigay ito kay Natoy, ngunit iyon ay dahil lamang siya sa isang pangunahing disipulo ng araw-araw at araw-araw na sekta. Kung hindi, bakit siya magbibigay ng ganito kadali? Gayunpaman, hindi naging madali para kay Natoy na ibigay ito kay Leandro. Siyempre, ang pangakong ito ay ginawa lamang ni Natoy dahil ang kanyang posisyon sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay tumataas at tumataas siya na ngayon ang susunod na pinuno ng sekta, isang huwaran para sa lahat ng mga kabataang disipulo. Gayunpaman, kahit na gayon, mahirap hikayatin ang kanyang amo na ibigay ang kayamanan sa isang tagalabas. Kung gayon kailangan kong magpasalamat sa iyo, Natoy. Sabi ni Leandro. Oo, Leandro bro. Hintayin mo ako dito, hihingi ako ng tulong kay Sifu. Sabi ni Natoy sabay labas ng kwarto. Matapos ang halos tagal ng paggawa ng isang tasa ng tsaa, bumalik si Natoy ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya iyon, kundi isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang Panginoon ni Natoy, ang pinuno ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Natoy, ngunit nagawa niyang kumbansihin ang pinuno ng sekta ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta na ibigay ang panloob na Golden Cicada kay Leandro. Brother Leandro, ito ang aking master, ang sect master ng araw-araw at araw-araw na sekta, Celestial Venerable Pure Yang. Siya rin ang huling disipulo ng Patriarch. Pakilala ni Natoy sa lalaki. Binabati ni Disciple Leandro ang sect master. Hindi tanga si Leandro, mabilis siyang lumuhad at binati ang lalaki. Bumangon ka dahil ikaw ang amo ng mundo ni Natoy, hindi na kailangang maging magalang. Mahinang sabi ni Master habang winawagayway ang kamay. Oo. Salamat, Master. Mabilis na tumayo si Leandro at gumagalang sa gilid. Ang panloob na Golden Cicada na ito ay ang kayamanan ng aking pang-araw-araw at araw-araw na sekta, ngunit nangako na ako na ibibigay ko ito kay Natoy, at ibinibigay niya ito sa iyo. Malinaw kung gaano kakahalaga ang Natoy. Kaya nga, sabi ng Master. Para sa kapakanan ni Natoy, kukunin kita bilang isang in-named disciple. Paano kung ito, makikilala ka bilang Celestial Master Pure Son's disciple sa labas, at ang mga normal na paksayon ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo. Kailangan mong malaman na ang pagkakaroon ng isang lalaki ng isang jade ring ay magiging sanhi ng kanyang pagiging gil. Naiintindihan ng alagad. Guro, mangyaring tanggapin ang busog ng disipulong ito. Tuwang-tuwa si Leandro. Paanong hindi niya malalaman na kung wala siyang anumang background na sumusuporta sa kanya, at biglang naglabas ng isang kayamanan, hindi pa banggitin ang mga nakatagong bahay, kahit na ang mga normal na cultivation house ay magnanasa dito. Ngayong mayroon na siyang titulo ng makalangit na paggalang na dalisay na alagad niyang, sinumang maglakas loob na agawin ang kanyang kayamanan ay lalaban sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Iyon ay magiging isang matinding krimen. Ang mga normal na bahay ay hindi manggahas, ang mga nakatagong bahay ay hindi manggahas, at kahit na alam ng sinaunang sekta ang tungkol sa kayamanang ito, hindi sila gagawa ng anuman sa kanya para sa kapakanan ng kanilang reputasyon. Maliban na lang kung may nakilala siyang kaaway ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ngunit maliban kay Terence, talagang walang sino man ang kaaway ng sekta. Sa sinaunang antas, kung ang isang tao ay nais na gumawa ng isang kaaway ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, kailangan munang timbangin ng isa ang kanyang sariling mga kakayahan. Sige, ibibigay ko sa iyo ang mga undergarment na Golden Cicada. Bibigyan din kita ng token mamaya. Ito ay tanda ng aking pang-araw-araw at araw-araw na mga alagad ng sekta. Kung sino man ang magtangkang manggulo sa iyo, maaari mong ipakita sa kanila ang token. Sabi ng Master. Oo, naiintindihan ng alagad na ito. Sabi ni Leandro. Dahil nandito ka, maaari kang manatili dito ng ilang araw. Natoy, ang paglilinang ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga, dapat kang manatili sa Leandro sa mga susunod na araw. Sabi ni Master sabay wave ng kamay. Dahil kinuha niya si Leandro bilang kanyang disipulo, natural niyang tawagin siyang Leandro.
Dalhin mo siya sa ating pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Oo, pinuno ng sekta, Master. Sabi ni Natoy. Sa nakalipas na ilang araw, nag-aaral si Jenny ng alchemy bilang karagdagan sa alchemy. Sa araw, siya ay nagsusulat at gumuguhit sa tablet computer. Sa gabi, madalas niyang subukang magpino ng mga table tasks hanggang hating gabi bago matulog. Sa makatuwid, kapag nagising siya sa umaga, madalas siyang magkaroon ng mga mata ng kuneho o mga mata ng panda. Ang pagsusumikap ni Jenny ay naging napaka-emosyonal din ni Terence. Tila hindi karaniwan ang pagkahumaling niya sa alchemy. Si Melissa, sa kabilang banda, ay naghubad kaagad ng kanyang coat nang makita niya si Terence sa klase nitong mga nakaraang araw, inaalis ang butones sa tuktok ng kanyang kwelyo ng shirt, o nagsusuot lang ng wide collar shirt. Sa sorpresa ni Terence, si Melissa ay tila hindi na nakasuot ng bra, kaya medyo nakonsensya siya. Nais niyang ipaalala kay Melissa na ang hindi pagsusuot ng bra ay makakaapekto sa kagandahan ng kanyang mga suso, ngunit hindi niya magawang iangat ito. Sa pagtatapos ng araw, ginagawa ito ni Melissa upang mas mailabas niya ang halimuyak ng kanyang katawan para sa paglilinang ni Terence. Parehong nagpapasalamat at walang magawa si Terence, hindi niya gustong maapektuhan si Melissa dahil sa kanya. Sa totoo lang, pwede kang magsuot ng bra. Hindi napigilan ni Terence na paalalahanan siya. Napakaganda na noon, hindi na kailangang pag-isipan pa. Ako. Hindi ko. Namula si Melissa. Medyo maliit lang ang size ng dating bra. Ako. Hindi pa ako nakakabili ng bago. Si Melissa, natural, ay hindi umamin sa kanyang ginagawa. Haha, alam ko. Sabi ni Terence, ngunit hindi niya alam kung ano ang alam niya. Gayunpaman, kinabukasan, suot muli ni Melissa ang kanyang bra, ngunit ang tuktok ng kanyang trench coat ay maluwag na t-shirt sa halip. Marahil ito ay makakatulong sa kanyang amoy. Si Danica at Gary ay pansamantalang nawala. Pumunta si Wilfred upang magtanong tungkol dito. Hindi naman sa huminto ang dalawa, ngunit sila ay nakagat ng leon at diretsyong na-admit sa ospital. Kung tutusin, sila ay nakagat ng isang piraso ng karne, at ang dalawa sa kanila ay hindi masyadong payag na pumasok sa klase. Sa isang dahilan upang laktawan ang paaralan at magpahinga ng ilang araw, ano ang hindi dapat magustuhan? Tungkol naman kay Pancho, hindi na niya pinag-usapan ang dalawang kaldero sa harap ni Terence, na para bang wala na itong kinalaman sa kanya. 2078. Araw-araw pagkatapos ng klase, ikaw Pancho ay aalis ng silid-aralan kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Sa katunayan, hindi sa gusto niyang palayain si Terence, wala lang siyang magandang ideya para harapin si Terence. Gusto niyang inisin si Terence, ngunit wala siyang magandang ideya o pagkakataon na gawin iyon. Dagdag pa, abala siya sa paggawa ng mga elixir pagkatapos ng klase araw-araw, nakikipaglaban para sa tagumpay sa Hidden House Summit, wala siyang oras para kay Terence. Sa panahong ito, nag-aalala si Terence kay Zyrene. Tinawag niya ito at tinanong kung may nakilala siyang gangster pabalik. Sinabi ni Zyrene na siya ay napakaligtas at walang mga kaina-hinalang tao ang umatake sa kanya, na nagpapahinga kay Terence. Sa isang kisap mata, ito ay ika-13 ng buwan, 2 araw bago ang Hidden House Summit. Ang mga patakaran ng kompetisyon ay naibigay na sa lahat ng mga nakatagong bahay, at si Terence ay nakipagkita kay Jepoy gaya ng ipinangako. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng klase nang tumawag si Jepoy. Sinabi na ni Terence kina Cheryl, Yasi, at Jenny ang tungkol sa Hidden House Summit, at maaaring wala siya ng ilang araw. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, hinayaan sila ni Terence na manirahan sa dormitoryo, hindi sila pinayagang mag-isa papasok at pauwi sa paaralan. Sa hitsura ng mga bagay-bagay, ang mga kaaway ni Terence ay halos lahat ay mahina, kahit pa man ay wala silang anumang plano na harapin siya sa malapit na hinaharap. Ang miss at ang iba ay hindi dapat nasa panganib, ngunit mas ligtas na manirahan sa paaralan. Boss! Nakita ni Jepoy si Terence at hindi na makapaghintay na kumaway sa kanya. Matagal na siyang naghihintay sa parking lot. Nandito ka. Saan tayo pupunta ngayon? Tumango si Terence. Boss,
Kung wala kang ibang gagawin, maaari kang manatili sa aking lugar ngayong gabi. Bukas ang araw ng pag-uulat sa Hidden House Summit, at magsisimula ang kompetisyon kinabukasan. Kailangan nating dumaan sa mga patakaran ng kompetisyon. Sabi ni Jepoy. Nag-aalala ka ba sa lakas mo? Bahagyang ngumiti si Terence at tumingin kay Jepoy. Ito. Sa totoo lang, kasinungalingan ang sabihin na hindi ako nag-aalala. Tutal wala pang 2 araw ang natitira. Nanghihina na ako. Kung talagang sasali ako sa kompetisyon nilang dalawa, tiyak na magiging pabigat ako. Hindi mapagkunwari si Jepoy at nagsabi ng totoo. 2 araw, tama na. Casual na sabi ni Terence. Well. Medyo nagulat si Jepoy. Hindi niya maintindihan kung paano siya matutulungan ni Terence na madagdagan ang kanyang lakas sa loob ng 2 araw, ngunit dahil nakilala na niya si Terence bilang kanyang boss, dapat niyang pagkatiwalaan siya. Pakikinggan kita, boss. Let's go. Pupunta muna kami sa Hidden Hand clan mo. Sabi ni Terence. Sige boss, pasok ka na. Si Jepoy ay nagmamaneho pa rin ng parehong Mercedes-Benz S600. Magalang niyang binuksan ang pinto at pinapasok si Terence bago pinaandar ang kotse sa driver's seat. Boss, ang mga materyales para sa Chi Gathering Pill ay inihanda ng aking ninuno. Pagdating mo sa Hidden Hand family, ibibigay niya ito sa iyo gamit ang 2 kamay. Walang pagmamadali. Ayaw ni Terence na itago ang kayamanan ng pamilya Han noong una, ngunit ang Jepoy na ito ay masyadong naiinip at gustong patunayan ang kanyang intensyon, kaya kinuha niya ang napakagandang bagay. Ngunit dahil ito ay kapaki-pakinabang kay Terence, wala siyang dahilan para tumanggi. Ang Hidden House of Han ay hindi matatagpuan sa downtown area ng Eastern Sea City, ngunit malapit sa suburb Eastern Sea City. Sa gilid ng isang maliit na bayan sa suburb ng lungsod ng Eastern Sea, mayroong isang malaking manor. Walang mga palatandaan o numero ng bahay, ngunit mayroon itong napakataas na pader. Kung may tao sa unang pagkakataon, iisipin pa nilang ito ang lokasyon ng isang kulungan. Sa katunayan, ito rin ang unang impresyon ni Terence sa lugar na ito. Ang panlabas ng manor ay hindi masyadong kapansin-pansin, at ito ay napakababa, hindi nakakaakit ng masyadong pansin. Gayunpaman, ito ang lokasyon ng Hidden House Han. Ito ang unang pagkakataon ni Terence sa isang tagong bahay, kaya medyo curious siya sa arkitektura. Kaya ganito ang hitsura ng isang tagong bahay. Gaya ng inaasahan, isa silang aristokratikong pamilya na nakatago sa lungsod. Ngunit naalala ni Terence na nakapunta na siya sa isang tagong bahay noon, ngunit wala siyang anumang alaala kung nasaan ito. Nanaginip ba siya? Ang kotse ni Jepoy ay nakaparada sa isang hindi kapansin-pansing pasukan ng manor. Kahit na ang pasukan ay hindi mahalata, sa pangkalahatan, kapag ang isang kotse ay dumating dito, tiyak na hindi nito bubuksan ang pinto sa kalooban. Automatic na sigurong bumukas ang pinto ng manor dahil nakita nila sa kamera ang sasakyan ni Jepoy. Medyo mahigpit ang seguridad dito. Hindi simple ang disenyo ng gate. Sabi ni Terence habang nakatingin sa gate. Sa karanasan at pangitain ni Terence, masasabi niyang espesyal ang disenyo ng pinto. Ito ay malamang na idinisenyo upang maiwasan ang pagnanakaw at panghihimasok. Oh! Boss! Alam mo rin ang tungkol sa mga bagay na ito. Medyo nagulat si Jepoy. Ang nakatagong pinto ng pamilyang Han ay talagang dinisenyo at na-customize ng isang profesional na taga-disenyo ng seguridad. Mayroon itong anti-theft at intrusion-proof functions. Maaari itong magpadala ng early warning signal kapag may pumasok o nagbukas ng pinto. Maaari rin itong agad na maglabas ng mataas na boltahe. Kahit isang ordinaryong magsasaka ay hindi makakalaban sa mataas na boltahe na ito. Tanging ang mga may kasanayan sa Golden Bell na kalasag at bakal na kamiseta, na ginawa ang kanilang mga katawan na hindi tinatablan ng mga espada, sibat, tubig, at apoy, ang makakaiwas sa gayong mga pisikal na pinsala. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng depensa ay hindi masasabing hindi mahigpit. May alam ako. Mahinang sabi ni Terence. Mukhang ligtas ang pinto, ngunit may paraan si Terence para harapin ito.
Hindi niya lang sinabi ng malakas. Hehe, marunong talaga si boss. Sinabi ni Jepoy na may taos-pusong paghanga, para sa isang ordinaryong magsasaka, nakakabilib na kung sila ay makapag-focus sa paglilinang at magkaroon ng ilang mga tagumpay sa kalsada ng paglilinang. Ngunit si boss ay hindi lamang marunong magpino ng mga table tasks, ngunit marunong din siyang makipagkarera ng mga kotse. Alam din niya ang mga hakbang na ito sa seguridad. Ito ay talagang kahanga-hanga, lalo na sa kanyang pambihirang lakas. Pagkapasok ng sasakyan sa gate, hindi na ito nakalayo bago sila nakarating sa poste ng sentry. Dito matatagpuan ang mga nakatagong gwardya ng pamilyahan. Bagamat ang plaka ng Mercedes-Benz ay pag-aari ng nakatagong pamilyahan, ito ay makadaan lamang sa unang pass. Pagdating sa pangalawang pass, kailangan pa rin itong suriin ng mano-mano. Young Master Natoy. Gayunpaman, nang dumating ang mga gwardya na ito at nakita na ang driver ay Jepoy, agad silang tumigil sa pagharang sa kanya. Matapos siyang batiin ng magalang, binuksan nila ang rehas at pinayagan ang sasakyan na makapasok ng maayos sa tagong mansyon ng pamilyahan. Mukhang medyo mataas ang posisyon mo sa Hidden Hand family. Tanong ni Terence matapos makita ang mga reaksyon ng mga gwardya. Sa kabutihang palad, isa ako sa mga pinakatanyag na disipulo sa aking henerasyon. May pagkakataon akong maging kahalili ng Young Master ng ikatlong henerasyon. Si Jepoy ay hindi masyadong mapagpakumbaba sa harap ni Terence. 2079. Ngayong kinikilala na niya si Terence bilang kanyang boss, kailangan niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan minsan at ipaalam kay Terence kung gaano niya kayang gawin. Tanging ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang mga gininto ang klase sa kalagitnaan ng yugto ng mga masters. Napabuntong hininga si Terence. Ang tagong bahay na ito ay hindi sapat. Nangangahulugan ito na wala silang anumang foundation. Naging tagong bahay lamang sila sa pamamagitan ng paghuhukay ng sinaunang guho. No wonder maraming nakatagong bahay ang humahabol sa kanila. Ito ay dahil sila ay masyadong mahina. Ang iba pang mga nakatagong bahay, ang mga alagad ay pawang mystic o kahit earth class, at ang kanilang gininto ang klase ay katanji tangi na hindi talaga sila may kukumpara. Wala nang ibang paraan. Mapait na ngumiti si Jepoy at sinabing, walang sikat na guro ang aming pamilya na gagabay sa amin. Halos lahat sa pamilya ay nadagdagan ng kanilang lakas sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot at likas na kayamanan. Hindi sila nagtanim ng mag-isa. Ganito rin ang henerasyon ng tatay ko, at mas higit pa sa henerasyon namin. Kahit na naglilinang ako, palagi akong lumilihis dahil lagi akong nag-e-explore mag-isa. Tumingin si Terence kay Jepoy sa tabi niya at naramdamang nasa iisang bangka sila. Ang Hidden House Han ay may magagandang table tas at kayamanan, ngunit wala silang master na magtuturo sa kanila. Nasa ganitong estado na sila, hindi pa banggitin na si Terence ay walang anumang mga table tasks o kayamanan, ni wala siyang master na magtuturo sa kanya. Ito ang pagkakaiba. Sa kabutihang palad, siya ay may mahusay na diskarte sa puso at determinadong magtrabaho ng husto, kung kaya't nagawa niyang makipagsabayan sa mga alagad ng mga tagong bahay at mga sinaunang sekta. Kung hindi, siya ay naiwan ng 100,000 milya. Dahil may mga Pildores, bakit ang henerasyon ng iyong ama at ang iyo ay hindi uminom ng tableta at sumulong sa Earth class, tulad ng iyong lolo? Tanong ni Terence. Si Lolo ang padre de pamilya, at personal niyang natuklasan ang mga sinaunang guho. Natural, priority niya ang ubusin ang mga medicinal pill. Ipinaliwanag ni Jepoy, ang mga elixir ng pamilya ay ibinibigay muna kay Lolo. Kaya lang, ang mga elixir na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa mga nasa itaas ng Earth class. Maliban sa Chi Gathering Elixir, sila ay mga materyales lamang at hindi maaaring gawin. Paano ang iba? Kinain ba lahat ng lolo mo? Tumanggo si Terence. Ang iba ay natural na mayroon din ito. Sa katunayan, sa mga sinaunang guho na natuklasan namin, mayroong maraming mga spirit gathering pill, ngunit kahit na marami, hindi nila kayang bayaran ang ganoong pagkonsumo. Depende ito sa kalidad.
Kung gusto ng isang ordinaryong tao na maabot ang peak late phase ng Golden Class, kailangan nilang uminom ng humigit kumulang 10 spiritual gathering pills. Kung gusto nilang makalusot mula sa peak late phase ng Golden Class hanggang sa Mystic Class, kailangan nilang uminom ng 20 o isang spiritual gathering pill. So, hindi sapat na magbahagi. Bahagyang naintindihan ni Terence matapos makinig sa mga salita ni Jepoy. Ang Essence Gathering Pill ay isang Golden Class First Level Pill, at isang Golden Class First Level Refiner ang maaaring gumawa nito. Ngunit ang Essence Gathering Pill ay isang Golden Class Second Level Pill, at isang Golden Class Second Level Refiner lang ang makakagawa nito. Ang rate ng tagumpay ay mas mababa rin kaysa sa Essence Gathering Pill, at ang mga sangkap ay mas mahalaga. Sa makatuwid, ang kabuoang halaga ng 20 Spirit Gathering Pill ay hindi kasing dami ng isang Spirit Gathering Pill. Maraming mga nakatagong pamilya na may mga first class na alchemist ang hindi man lang makapagpalit ng 20 o higit pang mga Spirit Gathering Pills para sa isa. Oo, kahit marami, hindi kayang kumain ng marami. Ang lakas ko ngayon ay bunga ng pagkain ng 3 pills, iyan ay itinuturing na sapat na mabuti. Para sa mga hindi, 3 pills lang ang magpapabago sa kanila mula sa isang normal na tao tungo sa isang maagang yugto ng Golden Class Master. Sinabi ni Jepoy, napakaraming tao sa pamilya, at ang henerasyon ng aking ama ay gumugol din ng maraming mga espiritual na pagtitipon ng mga Pildores para maging Mystic Class Masters, kaya wala na masyadong natitira para sa ikatlong henerasyon. Bagamat sapat na para sa amin na mga junior na pumasok sa Mystic Class, masyadong sayang. Ang Mystic Class hanggang Earth Class ay maaari ding gawin sa pamamagitan ng pag-inom ng pills. Tanong ni Terence. Oo, ang isang Mystic Late Phase Peak, na may 20th Chi Gathering Pill o isang maliit na Chi Gathering Pill, ay maaaring pumasok sa Earth Class at maging isang Earth Class. Noon, umiinom si Lolo ng isang maliit na Chi Gathering Pill para maging isang Earth Class, ngunit ang kanyang lakas ay hindi gaanong bumuti sa nakalipas na ilang taon. Sabi ni Jepoy. Mayroon pa ba ang iyong clan ng higit pa sa mga Chi Gathering Pills na ito? Narinig ni Terence ang paliwanag ni Jepoy at gustong umiyak ngunit walang luhang lumabas. Uminom lang ng pill at pwede na siyang maging Earth Class. Ang mga sinaunang sekta at mga nakatagong bahay ay, ang mga disipulo ay may labis na kalamangan. Siyempre, ang mga bagay na tulad nito ay hindi na gaanong karaniwan maliban na lang kung ang Sky Elixir Sect, na maaaring makakuha ng kanilang mga kamay sa kanila ayon sa gusto nila, o ang mga paksayon na may magandang relasyon sa Sky Elixir Sect, sila lang ang makakakuha ng iilan. Ang ibang mga nakatagong bahay, maging ang mga sinaunang sekta at mga noble house, ay kailangang magbayad ng isang tiyak na halaga upang makuha ang mga ito, at iyon ay sapat na upang ipakita kung gaano kahalaga ang mga tabletang ito. May dalawa pa. Nag-alinlangan lang si Jepoy at saka sinabi ang totoo ng walang pag-aalinlangan, boss, gusto mo. Matutulungan kitang magtanong kay Lolo. Ayoko. Narinig ni Terence ang mga salita ni Jepoy at ngumiti, ito ay para gamitin mo. Sa sandaling ito, lubos na kinilala ni Terence ang Jepoy. Ang batang ito ay medyo mabuti sa kanya at walang anumang lihim na motibo. Kung itatago niya ito, kailangang muling isaalang-alang ni Terence ang kanyang saloobin sa Jepoy. Gayunpaman, dahil naibunyag ni Jepoy ang lahat ng sikreto ng kanyang pamilya nang walang pinipigilan, sapat na iyon upang ipakita ang kanyang katapatan. Kung hindi niya talaga gustong maging tagasunod ni Terence, ang mga bagay na ito ay sapat na para mas mabilis na sirain ng iba ang kanilang nakatagong bahay. Ako. Bahagyang natigilan si Jepoy. Sa aking kasalukuyang lakas, kahit na uminom ako ng isang maliit na Chi Gathering Pill, maaari ko lamang maabot ang peak late phase ng Golden Class sa pinakamaraming. Sayang. Hehe, malalaman mo rin pagdating ng panahon. Hindi nagpaliwanag si Terence, ngunit bumantong hininga siya sa kanyang puso. Kung alam niya ang Jepoy na ito ng mas maaga, hindi niya sana ininom ang Chi Gathering Pill. Sayang ang regalo ng Diyos. Sapat na ang isang maliit na Chi Gathering Pill pagkatapos niyang maabot ang Earth Class, hindi ba niya mapapalakas pa ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkain ng pill?
Ngunit ngayon, ang mga mesa ay nakabukas. Ang pagkain muna ng chi gathering pills, pagkatapos ay ang maliliit na chi gathering pills, ay ganap na walang silbi. Pero kung iisipin, kung si Terence ay hindi Earth class ngayon at isa pa siyang mystic, hindi sana hahanapin siya ng Hidden House Han. Mamatay na sana siya sa mga unang sagupaan sa kalaban, kaya napabuntong hininga lang si Terence, hindi masyadong nagsisisi. Dahil ayaw ni Terence na pag-usapan ito, hindi nagtanong si Jepoy. Alam niyang sasabihin sa kanya ni Terence kapag kailangan niya. Dahan daw ang pumasok ang sasakyan sa core ng nakatagong pamilya ng Han, ang bulwagan ng pagpupulong ng pamilyang Han. Ito rin ang tirahan ng matandang Master Han, Theodore Han. 2080. Tungkol naman kay Theodore, natanggap na niya ang balita mula sa mga gwardya sa pasukan. Pinangunahan na niya ang isang grupo ng mga inapo ng Han clan na maghintay sa pasukan ng meeting hall. Hindi nang ahas si Theodore na maging mayabang pagdating kay Terence. Si Terence ay isang taong kayang pumatay kahit na ang Earth class late phase masters ng madali. It would be a piece of cake for him to destroy the entire Hidden House Han. Si Theodore ay isa lamang Earth class early phase peak sa ngayon. Nakita ni Jepoy ang kanyang lolo at ang iba pa na tinatanggap si Terence sa pasukan ng meeting hall mula sa malayo. Natigilan siya saglit, ngunit saglit lang bago niya naintindihan ang intensyon ng lolo. Ang Hidden House Han ay kailangang gumawa ng mas malaking taya sa pagkakataong ito dahil naibigay na nila ang mga sangkap para sa chi gathering pill, pagkatapos ay itali nila ang kanilang mga interes kay Terence. Bagamat maraming kaaway si Terence, anuman ang mangyari, na may malakas na pag-iral tulad ni Terence, ang sitwasyon ng Hidden House Han ay magiging mas mabuti kaysa dati. Totoong maraming kaaway si Terence, ngunit ilan ba talaga ang maglalakas loob na hawakan siya? Ngayong ang Hidden House Han ay nasa panig ni Terence, kailangan nilang humingi ng permiso kay Terence kung gusto nilang hawakan sila. Medyo nagulat si Terence nang makita ang mga puwersa ng Hidden House Han. Bumaba siya ng sasakyan kasama si Jepoy, at naglakad si Theodore. Ang presensya ni Mr. Linford ay nagdudulot ng liwanag sa aking abang tahanan. Naikuyom ni Theodore ang kanyang kamao kay Terence, natatawa. You're welcome, Mr. Han. Since Turner po is my little brother, then I'm of the same generation as him. It's not too much to call you Grandpa Han. Sabi ni Terence. Haha, sa landas ng martial arts, lahat ng nakarating sa tuktok. Hindi tayo magkadugo, kaya itong seniority ay base sa lakas at hindi edad. Kinaweyan ni Theodore ang kanyang kamay at sinabing, madali pang ang patayin ni Mr. Linford ang Earth class late phase, isa lang akong Earth class early phase peak. Walang masama kung tawagin kang senior o senior, masyado nang magalang si Mr. Linford. Sige, kahit anong gusto mo. Kuyahan pa rin ang itatawag ko sayo. Hindi siya pinilit ni Terence, ito ang tuntunin ng mga practitioner. Hindi magkamag-anak sina Terence at Theodore, kaya hindi masyadong gumamit ng lakas para matukoy ang seniority. Mr. Linford, nakapag-set up na ako ng handaan sa meeting hall, at hinihintay ko lang na maupo ka. Ngumiti si Theodore at gumawa ng kilos ng paanyaya. Sabi niya, Jepoy, dali-dali mong dalhin si Mr. Linford sa kanyang upuan. Oo, Lolo. Tuwang-tuwa si Jepoy sa kanyang puso. Malinaw ang ugali ng kanyang lolo, at siya ay nakababatang kapatid na lalaki ni Terence. Ang kanyang katayuan sa pamilyang Han ay maliwanag. Sa pagtingin sa naiinggit at naninibugho ng mga mata ni Rostem, alam ni Jepoy na tiyak na pinagsisihan niya ang pagkawala ng magandang pagkakataon para mapalapit kay Terence. Sinundan ni Terence si Jepoy sa silid ng pagpupulong at nakitang nakahanda na ang piging. Inihanda na ang mga malalamig na ulam, ngunit hindi pa nakahain ang mga maiinit na ulam. Halatang ihahain lang nila ang mga pinggan pagkatapos makaupo si Terence at ang iba pa. Pagkatapos lamang maupo ni Terence ay dinala ni Theodore ang natitirang bahagi ng pamilya sa kanilang mga upuan. Sa kaliwa ni Terence ay nakaupo si Jepoy, at si Theodore ay nakaupo sa kanan ni Terence. Sapat na upang makita ang kasalukuyang katayuan ni Jepoy. Welcome, Mr. Linford.
Bago ang piging, gusto mo bang bigyan ng ilang salita ng payo ang alagad ng aking nakatagong pamilya? Magalang na tanong ni Theodore pagkatapos maupo. Lecture. Umiling si Terence na may mapait na ngiti, hindi ako ang kanilang Panginoon o nakatatanda. Hindi mo na ako kailangang i-lecture. Hindi ako ganoon kahirap kausap. Dahil kaming lahat ay pamilya ni P.O., gawin mo ang lahat ng gusto mo. Sige, dahil sinabi ni Mr. Linford na ikaw ang bahala, ikaw na ang bahala. Magsimula na tayo. Sumenya si Theodore sa mga disipulo na naghihintay sa gilid na nagpapahiwatig na maaari na nilang simulan ang paghahain ng mga pinggan. Inihanda lahat ang mga sangkap, at sa utos ni Theodore, maraming chef ang nagsimulang magtulungan. Hindi nagtagal, ang masasarap na pagkain ay nasa mesa, ngunit walang nang ahas na hawakan ang kanilang mga chopstick bago si Terence. Naglakas loob lamang silang kumain pagkatapos maubos ni Terence ang bawat ulam. Si Terence naman ay gutom na gutom kaya hindi na siya nagpapigil. Kailangan din niyang kumain sa villa sa ganitong oras ng araw kaya nagsimula siyang magpista. Pero, sa tuwing kakain siya, maiisip niya ang Trixie na hindi na dapat kulang sa pagkain sa Ice Palace, di ba? Mr. Linford, sa ngalan ng nakatagong pamilya ng Han, inaalay kita ng toast. Itinaas lamang ni Theodore ang kanyang baso ng halos matapos na si Terence. Tungkol naman sa malinis na pagwawalis ng pagkain ni Terence, walang nang ahas na magsabi ng anuman. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng malalakas na tao na iisipin lamang na si Terence ay prangka kung makikita nila siyang ganito. Gayunpaman, kung ito ay isang taong mas mahina, sila ay ituring na hindi alam ang mga patakaran. Sige, sabi niya. Mahinang sagot ni Terence habang itinataas ang kanyang baso. Tungkol naman kay Jepoy, natural na nagbuhos siya ng isang baso ng alak at tumayo bilang pagsang-ayon. Mr. Linford, ang kapalaran ng Hidden House Han ay nasa iyong mga kamay sa tagumpay summit na ito. Nangako na sa iyo ang Turner po na kakatawanin mo ang nakatagong pamilya ng Han sa kompetisyon. Kahit gaano ka pa manalo, magagamit mo ito para sa iyong sarili, kasama na ang mga taya ng pamilyang Han. At saka, pagkatapos mong manalo, makakapili ka ng ilang bagay na kailangan mo mula sa treasure vault ng nakatagong Han family. Sabi ni Theodore. Naunawaan ni Theodore na mas gugustuhin niyang ibigay ang lahat ng mga bagay na ito kay Terence, kahit na kailangan niyang magbigay ng kaunti pa, kaysa ibigay ang mga ito sa iba pang mga nakatagong bahay. Kung ibibigay nila ito kay Terence, mapoprotektahan sila ni Terence, ngunit kung ibibigay nila ito sa ibang mga nakatagong bahay, gagawin lamang nila itong mas sakam. Sa pakinabang nito, malamang na lahat ng uri ng mga kompetisyon, pagsubok, at pagtitipon sa summit ay gaganapin sa hinaharap. Iisa lang ang layunin, at iyon ay upang pigain ang lahat ng magagandang kayamanan na nakuha ng nakatagong pamilyahan mula sa mga sinaunang guho. Sa ganoong paraan, hindi lamang kailangang harapin ng Hidden House Han ang lahat ng mga nakatagong noble house na ito, ang kanilang posisyon sa mga nakatagong noble house ay hihina din, at mabubuli sila ng lahat. Sa oras na iyon, hindi lamang mawawala ang kanilang posisyon bilang isang nakatagong bahay na maharlika, ngunit ang lahat ng magagandang bagay ay aalisin din. Napakahirap para sa kanila na makabalik. Ngunit iba ang kwento kung ibibigay nila ito kay Terence na may pangalan ni Terence, ang mga nakatagong bahay ay hindi maglalakas loob na pilitin siya. Kahit na nanalo lang si Terence sa karera ng kotse, hindi mahalaga, dahil ang Hidden House Han ay mag-aanunsyo sa mundo na sila ay mga kampa ni Terence. Kailangan nilang tingnan kung papayag si Terence kung gusto pa nila pagkatapos nito. Kung si Terence ay mananalo ng ilan pang laban kung nagkataon, ang mga nakatagong bahay ay hindi makakakuha ng anumang kalamangan, at ang ilan sa kanila ay sa halip ay matatalo. Hindi na sila magiging interesadong makilahok sa mga plano ng Hidden House Han, at magkakaroon sila ng maraming silid sa paghinga. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.